Nagiinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello mga sausawera at sausawera! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Ukrayan, ready na rin ba? At para mas masaya ang kwentuhan, eto si kapatid na Han. Hi, Chang Ami! Ako! Ready na rin kami dito! Sausawa na, di ba? Saan tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw na ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo. Face to face. Hello mga kapatid! Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. May reklamo ba kayo? Aba, dalhin nyo lamang po yan dito. At sabay-sabay po nating hihimayin yan at susubukang ayusin. Dito lamang po sa nag-iisang talakserye sa telebisyon ang... At ako pa rin po ang inyong Chang Ami na nagsasabing kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Hello lang sa mga suki nating sausawera at sausawera dito sa studio. Aba, meron tayo all the way from San Diego, California, Ricky and Rose de los Reyes. Tama ba? Ayan, thank you so much sa mga kababayan nating manonood dito sa studio. Kailangan practicein nyo na yung aming sayaw na ganyan para alam nyo. At syempre, meron din kaming mga active na mga sausawera at sausawera sa Facebook. Hello kay Ginger Obusan, Abadinas and family. Kamusta rin kay Lani Leonida na pinapabati po ang buong Leonida and Ilameno family. At maraming salamat lang kay Dr. Dennis Andigan na taga Iloilo City pa yan. O, salamat sa pag-alaga sa akin. At kay Dr. Cherry Ann Cruz ng Gaok Dental Care. Maraming salamat. At syempre, punong-puno na naman po ang nag-iisang Barangay Hall on Air ng tatalakayin ngayong araw na ito. Pero hindi kompleto at buo ang ating araw kapag wala ang bida ng mga sausawero at sausawera. Ang nag-iisang barangay na si Hans Mortel. Naku, Chang Ami, mukhang magiging napakasaya at makabuluhan na naman ng ating episode ngayong araw na to. Kasi ikaw dyan sa bandang yan, may mga bisita ka from the States. Ako naman, may mga bisita naman tayo dito mula sa Onciano Colleges Incorporated. Sila yung mga nursing students naman doon. So mamaya magpakitang gila sa pakikisawsaw, ha? Magtanong ng mga makabuluhang katanungan at syempre, pakinggan ang mga natatanging payo ng Trio Tagapayo! Mga bagets, nako, yung mga aral nila, pakikinabangan natin to araw-araw. Siyempre pa, ang ating katuwang sa mga usaping legal. Kasama natin ang ating kapatid mula sa Public Attorney's Office, Public Attorney Christine K. David. At syempre po, ang ating guiding light, ang ating spiritual advisor. Narito po, si Father Sonny Merida. At syempre, para makumpleto ang Trio Tagapayo, nako, ito naman po ang ating expert sa psychology. Siya po ay mula sa Clinic of the Holy Spirit, ang ating pong resident psychologist and family counselor, Dr. Camille Garcia. Ang mga tagapayo ng bayan, kompleto na. Children of the Philippines na nanonood, pakinggan ang mga matututunang leksyon sa kanila, ha? Pero syempre yon, bago pala yon, ibabalik ko muna kayo kay Chang Ami. Maraming salamat, Hans. At mga sausawero at sausawera, nako, 2 bata po ang hindi nagkasundo nang dahil sa larong pogs. At pati mga lola nila ay nagtarayan na rin. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Madalas, ang away ng mga bata ay nauuwi sa away ng matatanda. Sinampal niya yung apo ko, kaaway yung 2 bata. Nang lumabas ako sa gate, nakita kong ginanon niya yung apo ko. Hindi talaga sinampal yung apo niya. Naglalaro kasi yung 2 bata. Para
mamumunot ng bato yung apo niya, lumapit ako sa bata, hinawakan ko yung kamay. Ang away ng dalawang apo, naging rambulan ng dalawang lolang ito. Mahilig talaga siyang manakit. Pag yung apo niya may kaaway, kinakampihan niya lagi yung apo niya. Ay, hindi ah. Ako, ang pamamalo ko sa bata, biro. Hindi ako yung talagang namamalo ng bata. Kapag mahal akong apo. Ikaw, baby, bigla ka na lang mananakit dun sa apo ko. Mahal niya yung apo niya, mahal ko rin yung apo ko. Pag magkaharap tayo, manda ka sa akin. Hoy, Cynthia, ayusin mo yung sinasabi mo. Pag nagkaharap tayo, makikita mo, nanggigigil ako sa'yo. Ewan ko lang kung ano magawa ko sa'yo. Tandaan mo yan. Mukhang hindi pa aawat ang dalawa. Dati silang magkaibigan, pero ngayon ay nagbabangayan. Harapan na! Kitang-kita raw niya kung paano daw po sinampal ang kanyang apo. Ang lolang nagrereklamo po sa kanyang dating kaibigan na ngayon po ay dahilan na ng kanyang pagngingit-ngit. Narito po si Nanay Cynthia Bakit. Pasok! Welcome po sa Face to Face, Nanay Cynthia. Pakikwento po sa amin, ano po ba ang nangyari? Bakit kayo nagkaaway-away? Naglaro yung dalawang bata. Opo. Tapos, yung kaibigan kong si Baby andun sa labas. Paglabas ko nakita ko siya, nampas niya yung apo ko. Paano pong hinampas? Saan po nakita ninyong Hinampas niyang tumama? ganyan. Tapos, Saan po tinamaan yung bata? dito banda, tsaka dito. Sabi ko na nga, ba't mo naman hinampas yan? Sabi niya ganun eh. Ay, makulit yung apo mo eh. Sabi ko, dapat sinumbong mo sa akin dahil nandyan lang ako. Tapos sabi niya ganun, kung ayaw ko ng maraming salita. Kasi yung nag-away na kaming dalawa, nagsabunutan na kaming dalawa. Umabot na po kayo sa puntong ganon. Nagsabunutan kami hanggang inawat kami ng mga kapitbahay namin. Bakit lagi po Kinakampi siya. bang may kaaway yung kanyang apo? Oo. Tapos kinakampihan niya yung apo niya. Sinasaktan niya yung kaaway ng apo niya. Ilang taon po ba yung kanyang apo? Nasa siyam ataw 10. Yung apo po ninyo? 8. 8, so mas bata po. Ito po bang unang pagkakataon na meron siyang sinaktan na bata doon sa lugar ninyo? O laging ganyan po ang nangyayari? Laging ganun ang ginagawa niya ni. Pero bago po nangyari ito, kayo po ni Aling Baby ay magkakilala o magkaibigan? magkaibigan kaming dalawa. Magkaibigan. Magkasama kami sa bawat lakad namin. Oh, yun naman po pala eh. Dahil lang sa, di kami nagtutungit, no? Ay, hindi sila nagtotoong eats, Hans. Oo, for a change. Nako, sobrang natuwa ako doon, Nanay Cynthia, na hindi kayo nagtotoong eats. Ano po Hindi. bang paborito ninyong libangan? Nag-ano kami yung pa-ending. Ah, pa-ending naman! Diyos ko! Ending saan naman ito? Sa basketball. Ah, sa basketball. Kaming dalawa, Okay, so kayong magkasama. dalawa, gano'n na po katagal na magkakilala nitong si Nanay Baby? Bali, nasa magdadalawang taon na kami. 2 taon na rin. O, Pero sayang sila naman matagal po. na ron. Sayang naman po na kung dahil lang doon sa maliit, hindi naman maliit na issue, pero alam ko pong nasaktan ng apo ninyo doon sa nangyari. Pero baka naman ho pwedeng maayos pa yan at mag-usap kayo. Hindi po ninyo sinubukan. Ayaw ko na eh. Bakit po? Sobrang sakit na po ba yung mga binitawan niyang salita? Ano po yung pinakamasakit na nasabi niya sa inyo na talagang hindi po ninyo matanggap? Yun nga, yung mga binibigay niyang ulam. Dahil walang trabaho yung asawa ko ngayon. Mula po nung lahat ng mga parinig na yon, hindi na talaga kayo nagkausap Hindi po. na, hindi na. Hindi niyo po nasabi Kasi sa kanya na sumama ang loob ninyo. Magkatapat lang kasi yung bahay namin eh. Tapos sisilipin ko siya kung nandun siya sa labas. Pag alam kong andun siya, di na ako lalabas. Kasi pag nagsasalubong kami, paparinig na siya. Ayoko naman yung magkaabot pa yung mga lalaki. Kasi buti kung kaming babae, maawat pa kami. Opo. Ay pagdating sa lalaki, maawat pa ba namin yun? Yung Kaya apo po ninyo, ilan po yung kasama ninyo na apo nyo? 3 yan mga apo ko. 3. Nasa inyo po. Nasaan po ang nanay nila? Magtatrabaho, wala na silang papa eh. Ito po yung anak ng mga anak niyong lalaki o babae? Hindi, pamangking ko yung nanay nung bata. Ah, pamangkin niyo po, hindi po ninyo Bali anak. ako ang nag-aalaga sa kanila. Oho. So pati po yung mga apo nyo na rin, magkakaaway na rin, ganun ba? Hindi, magkalaro din. Magkalaro pa rin po hanggang ngayon.
Nagkabati na sila. Bakit yung mga matatanda hindi pa nagbati? Nakita po ba talaga ninyo na sinampal? Eksaktong paglabas ko dun sa gate namin. So nakita nyo talaga na hinampas? Kasi ayon po sa research namin, may nakapagsabi po daw na hindi naman daw talaga nakitang ganun ang nangyari. Ayun ang nakita ko eh. Yun naabutan ko nung paglabas ko. Nakita po talaga ninyo na ganun ang nangyari. Ano po yung Nangyari. eksaktong nakita ninyo sa pagkakatanda nyo? Hawak niyang ganun yung bata. Yung dalawang bata? Oo. Tapos, yung nakita ko siya ginanunan niya yung apo ko dahil nag-aaway nga raw eh. Oo. Punta ako doon dahil parang malapit lang eh, ganun-ganun lang. Kitang-kita nyo talaga? Kitang-kita ko siya. Tsaka may nakakita sa kanya eh, na pinagbuhatan niya talaga yung apo ko. May nakakita sa So kanya. bukod po sa inyo, may nakakita pang iba. May nakakita. Hindi ho pinagsabihan si Aling Baby na hindi tama yung ginawa niya? Wala na kasi inuwi na ako sa bahay eh. Mhm. Hindi na ako lumabas. Siya na lang nandun sa labas. So matapos po noon, hindi ho siya humingi ng dispensa sa inyo? Hindi. Hindi ho nagpaliwanag? Tapos nagpaparinig pa? Siya daw po ang kaibigan ni Nanay Cynthia noon, pero mortal na kaaway na raw ngayon. Ang lola na sinasabing nanampal di umano sa apo ni Nanay Cynthia. Narito po, si Soledad Nanay Baby de la Cruz. Pasok! Sandali lang po. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang po. Sinungaling ka. Ikaw sinungaling. Sandali lang. Masyado ka? Sandali lamang po. Nanay Baby, diretsa ang tanong. Totoo po bang sinaktan nyo yung apo ni Aling Cynthia? Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo. May nakakita sa'yo. Meron. Bakit po ang sinasabi niya ay may nakakita daw na talagang sinampal nyo yung bata? Ganito po yun. Nung nakita ko po na yung apo niya, kukuha ng bato, siyang labas ko, nakita ko, babato niyo apo ko. Inano ko siguro yung tingin niya sa akin na, sasambalin ko yung kala niya, sinampal ko yung anak niya. Malalaman po natin ang mas malalim pang kwento ni Aling Baby sa pagbabalik po ng Face to Face. Yan lamang kayo. Hoy, ikaw, baby, ha? Bakit ginanyang-ganyan niya apo ko, ha? Kitang-kita kita, sinampal mo yung apo ko, ha? Ginanyang-ganyan niya ako. Kaya ayoko nang ginaganon ako, kaya sinabi ko, inano ko na ho agad siya. Sinabunutan ko na ho agad. Pero hindi po ninyo sinampal ang... Harapin mo, hey, please! Kayo po na nagbabalik sa Face to Face. Kanina po mga kapatid, nalaman at narinig na natin ang sama ng loob ni Nanay Cynthia at kung paano niya nakita pong sinampal at kung sa paanong paraan po niya pinaglaban ang kanyang apo. Ngayon naman po pakinggan natin ang depensa at paliwanag ni Nanay Baby. Ang sabi po ninyo ay parang kumbaga hinarang nyo lang po yung kamay ninyo doon sa apo ni ni Nanay Cynthia na may hawak na bato. Opo. Tama po ba? Pagkatapos noon, anong ginawa po ninyo? Yun nga po, bigla pong dumating siya. Akala niya, sinampal ko yung yung apo niya. Ang sabi po ni Nanay Cynthia, kayo daw po ang sumugod sa kanya at sinabi nyo na ayaw nyo na ng maraming paano ko salita. dakdak ng dakdak yan? Ayaw tumigil ng ginanyang-ganyan ako niyan, dakdak ng daldal. Mahilig ka talaga manakit. Ayoko maraming. Ay, totoo naman yun, ah. Sandali lang. Bakit po? Ano ba? Sandali lang, Nanay Cynthia. Nanay Baby, ano po ba ang sinabi ni Nanay Cynthia? Hoy, ikaw, baby, ha? Bakit ginanyang-ganyan mo yung apo ko, ha? Kitang-kita kita, sinampal mo yung apo ko, ha? Ginanyang-ganyan niya ako? Ayoko nang ginaganon ako, kaya tinabi ko siya, inano ko na ho kagad siya. Sinabunutan ko na ho kagad. Pero, hindi po ninyo sinampal ang bata. Hindi po. Hindi po ninyo sinampal, tinabig, o kahit na anong pananakit, Hindi wala po kayong talaga, ginawa hindi po sa talaga. bata. Hinawakan ko lang po yung kamay niya dahil... Pinagsabihan nyo lang po yung bata? Opo. Hinawakan ko po yung kamay niya dahil may bato siyang hawa. Akala niya,
kung wala po kayong naging kasalanan, Nanay Baby, bakit po umabot sa punto na kayo ay nagpaparinig? Chinichismis niya ako doon sa mga kaibigan ko eh. Ako daw, kaipot ko daw, ganyan siya ng ganyan doon sa Ano ending. po? Naman yun ah. Nakaipot ko daw yung ending. Na ano po? Nakabig ko po. Ah, Kabig. so bukod sa away sa apo, sandali lang, liliwanagin natin, patawarin. So bukod sa away niyo sa apo, meron kayong pinag-aawayan sa ending. Bakit? Paano ba ang siste doon? Hindi ko alam. Oh, Nagpa-ending po kasi kaming dalawa. oh, paano yun? Tapos, yung 6-0 na labas, wala rin taya sa kanya. Oh, Wala rin taya sa akin. oh. Pero bago lumabas yung... Magkano po ba tayaan dyan? Patawarin, ina ng awa. Akala ko wala ng tong 5 it's ending piso. naman. 5 piso po. 300. Ah, ang 5 piso ang tama? 300. 3 po, hindi 4 ah. 300. Okay. Pagkatapos, ano nangyari? Ano yung sinasabi niyong kinakalat niya na kinabig niyo? Paano yun? Kinismis niya kaagad ako doon sa taas. Kepot niya, ganyan Anong niya kepot? kaagad ako. Yun nga po, kabig. Kabig ko nga daw po. Yung walang tumama, biro ko lang naman yun sa kanya. Ano po, Nanay Cynthia? Biro ko lang naman yun sa kanya kasi di naman kami magkagalit. Nung magkagalit na kami, sinusumbat na niya sa akin. Ay, hindi pa daw pa pala kayo magkagalit noon. Naiinis na ako sa'yo noon. Di ba sinabi ko sa'yo, naiinis ako sa'yo. Di ba ginanong ko sa'yo? Ginanong kita? Magkaibigan naman tayo Masyado kang dalahira. Sandali lang. So, yung away niyo sa ending, nauna yon bago sa away sa apo. Opo. Hindi kaya na dahil sa away sa ending na yon, kaya niyo sinapak at sinabunutan si Nanay Cynthia? Kasama-sama na po. Kasama-sama na lang. Gaano po katotoo na pinababarangay kayo lagi ng ilan sa mga tao dun sa lugar ninyo? Hindi po totoo yun. Sino po nagsabi? O dun sa lugar ninyo? Hindi po totoo yun. Sino po nagsabi? Sabi ni Nanay Cynthia, dahil lagi daw napapaawat. Sumusobra ka na lahat. Sandali lang. Sandali. Ginagawa ko na. Masyado ka na, ha? Totoo naman eh, ajay testigo ko. Oh. Isang taon pa lang kitang nakasama. Paano May malalaman testigo na ako naman ng eh. buhay ko? Tawagin mo yung testigo. Yun Ang sabi po ni sasabi. Nanay Cynthia, kayo daw po ay matagal nang magkaibigan. Gaano na ba kayo katagal na magkakilala? Bago lang taon kayo pa lang. dun sa lugar, hindi po ba? Isang taon pa lang po siyang nalipat sa amin. Ah, siya po ang Malapit. bago doon. Oo, siya po. Okay. Kasi bahay ng kuya ko. So lumipat po kayo doon. Ito Bahay lang. ng kuya ko. Sino po yung sinasabi niyo kaninang maraming nagpapabarangay sa kanya? Bakit siya pinapabarangay? O, chismosa. Hindi yung chismosa, sinasabi naman talaga nila eh. Sino? Anong, Chismosa ka. ano nga daw Si po? Gemma. Ha? Dali lang. Chismosa Ano pong ka. dahilan kung Alam mo bakit siya yun. pinapabarangay? Ganun nga, kinakampihan niya yung apo niya. Marami po bang kaaway yung inyong apo? Wala po, mas makulit po yung apo niyan. Mas makulit po. So, hindi totoo ang mga sinasabi ni Nanay Cynthia na ilang beses na kayong pinabarangay. Hindi po, ha? Wala pa po kayong naaalalang na barangay kayo? Apo, kami pa lang ngayon. Wala po kayong ibang nakakaaway dun sa lugar ninyo? Meron po, pero hindi naman ganun. Ano po yung naging away na yon? Kasi unang bagsak pa lang po kami doon sa lugar na yon. Oh. Yung mga kapitbahay po, Oh. galit. Galit sa inyo? Bakit? Yung parang pag unang natira po doon, gusto nila umalis. Babatuhin nila yung bahay. Bakit? Babatuhin nila yung bahay ko. Kung ano-ano gagawin ng mga standby. Yung ganun nga po doon sa Bago Silang. Kayo po'y may asawa na. Meron po. Asan po ang mister nyo? Anong trabaho? Nasa bahay lang po. Wala siya po siyang trabaho ngayon. Pintor po siya. Oh. Kayo po, ano pong trabaho ninyo? Naglalabada po. Naglalabada. Bakit hindi po ninyo sinubukan na mag-usap ni Nanay Cynthia para kayo po ay nagkaayos? Bakit Kasi nga po umabot sa nagpapatong puntong nagparinig, hanggang sa nagpatong-patong na lahat? Ganon din naman po sa akin eh. Nagpaparinig din siya eh. Bakit isang bisis lang naman dahil napundi na ako sa'yo eh. Eh, ikaw madalas. Sabi mo, binibigyan mo akong ulam.
Sinusumbat niyo daw po yung mga ulam na naibigay ninyo? Pinahira mo akong wasing. O bakit ikaw? Hindi ka nanunumbat? Totoo po ba? Sandali lang, Ay, Nanay Baby. nagbibigayan. Totoo po ba yung mga sinumbat ninyong pagkain ibinigay ninyo? Nasumbat po ba Naiinis po ninyo? kasi ako eh. Nagdigigil ako. Bakit po kayo naiinis at nagigigil? Bago-bago niya kang sa lugar namin. Gusto niya lahat ng ka-close ko, maging ka-close niya rin. Hindi, sandali lang. Hindi ho kaya ang nangyayari dito dahil sa bago sa lugar ninyo si Nanay Cynthia at kayo ay naka-experience ng hindi magandang pagtrato sa inyo nung bago kayo dun sa lugar na yon. Hindi kaya pinaparamdam nyo lang kay Nanay Cynthia yung naramdaman niyo? Hindi po. Sinasabihan ko siya kung Ano po ugali. sinasabi niyo? Halimbawa, etong tao na to, ganito ugali nito, para malaman mo na, kagad. Tinuturuan ko pa siya kung paano pakikisama ng mga tao doon sa paligid na yun. O kaya nga po, bakit naman umabot sa puntong ang init-init nga ng ulo ninyo sa isa't isa? Yun ang pilit namin iniintindi dito, Nanay Kasi Baby, siya eh. para magkasundo po kayo. Oo, mag-best friend tayo. Sinabunutan mo ako eh. Best friend ka dyan. Totoo po ba na kayo ay mag-best friend? Oo, wala naman akong ibang kinaibigan doon. Siya lang. Wala nang iba. Kasi kanina nung tinatanong ko po si Nanay Cynthia, halos mangiyak-ngiyak nga siya sa sama ng loob na nasira ang pagkakaibigan nyo nang dahil po dyan. Paano nga kasi masyado siyang matapang, sinurot-surot niya ako. Eh, ayoko nga po na So ang sinasabi nyo, sinurot-surot kayong ganyan, kaya nyo siya nasapak na. Parang Hans, iba-iba ang reaksyon ng mga sausawero at sausawera sa paliwanag ni Nanay Baby. Oo nga, Chang Ami, lalo na't pareho silang parang ayaw umamin na yung isa ay may maling nagawa dun sa isa. Magulo talaga. Ako, itong mga grandma na to. Ano gusto nyong malaman sa kanila? Baka may mga katanungan kayo. Yes, kuya. Okay. Kay Nanay Baby. Nanay Baby, baka naman magaan ang kamay nyo kaya madali kayo manakit ng mga bata. Saka sinabi kasi ni Nanay Cynthia. Cynthia na yung may away na pala kayo, naiinis kayo sa kanya. Kaya baka talagang gumanti kayo doon sa apo. Baka ganun. Hindi ko kaya ganun ang Yung parang- nangyari. Parang siyang, Nanay Baby. ang sinasabi na lang ngayon ni Ate Baby, hindi niya ginawa. Pero nung araw na yon, dala nung inis niya, di ba? Pwede yun eh. Kung minsan kasi tayo, hindi natin nakokontrol yung galit natin. Hindi kaya po yung nangyari, kasi nga po may dati na kayong alitan. Kaya baka napuno na po daw kayo. Totoo po yun. Totoo po yun. Pero hindi sa bata. Hindi ako na Pero hindi po sa bata. Hindi po. Namatay po ako. Hindi po kung ginagawa yun. O para maliwanagan po kayong dalawa, at ganun din yung mga manonood natin, gusto ko lamang tanungin si attorney tungkol sa issue ng pananakit, lalo na kung tungkol sa bata. Attorney Kay, ano po bang sinasabi ng batas tungkol dito? Bali po, meron po tayong batas ngayon, no? Republic Act 7610 o mas kilala sa tawag na Child Abuse Law. Ang pananakit sa bata na physical, verbal, kahit psychological ay hindi tama at maaaring makulong ang isang batang nanakit ng bata dahil sa bigat ng epekto nito sa batang kanyang sinaktan. Yung pong nangyaring pati silang dalawa po nag-away na at nagkasabunutan, ano po bang pananagutan ni Nanay Baby dun sa o kung si Aling Cynthia man ang nauna o si Aling Baby po? Siguro po papasok po siya sa slight physical injury, no? Pero ang ganitong uri ng kaso o krimen ay nakadepende sa degree ng damage o kung gaano katagal ang naging injury para maging punishable siya sa batas. Maraming pong salamat, Attorney David. Hans at mga sausawero at sausawera, handa na ba kayo sa una nating botohan? Okay, mga kapatid, first round tayo ng voting, ha? Sa puti, ang ating bisita ay si Grandma Cynthia. Sa pula naman ay si Grandma Baby. Dalawang lola na nag-away dahil sa kanilang mga apo. Kaninong panig ang mas pinaniniwalaan natin? Boto na! Lahat tayo ay buboto. Come on!
Nakut siyang Ami. Parang maliwanag na ang mga sausawero at sausawera ay mas naniniwala sa kwento ni Grandma Cynthia. Abangan natin kung mababago yan pag narinig na nila yung iba pa nating mga bisitang padating. Mga kapatid, kung akala po natin ay si Nanay Cynthia lang ang nakakita sa pananampal di umano po ni Nanay Baby sa kanyang apo, abay meron pong magsi-second demotion sa paratang niya. Narito po si Aling Gemma de la Cruz. Pasok! Aling Gemma, pakikwento lang po sa akin, ano po ba talaga ang nakita ninyo nung araw na yun? Ano po bang nangyari? Yung sinampal niya po yung apo nito. Paano po ang pangyayari? Nag-aaway po kasi yung dalawang bata, lumapit siya. Para sinasaway niya. Lumapit si Nanay Baby. Sinasaway niya. Okay. Niya. Eh, ayaw magpasaway siguro yung isang bata. Yung apo nito ayaw magpasaway kasi nag-aaway, nag-aagawad na kasi sa text eh. Sinampal niya yung bata. Gaano katotoo ang sabi naman po ni Aling Baby kasi, hindi niya sinampal, kundi inawat niya yung apo ni Nanay Cynthia kasi may hawak na bato na mukhang ibabato po sa apo ninyo. Tama po ba? Opo. Oh. Hindi o, talagang inaawat niya una, ayaw magpasaway parehas. Sinampal niya po nito. Tsaka nung dumating ako dun, walang bato, walang hawak bato. Wala po kayong Walang nakita ang hawak hawak bato. Pagpasok. Ano po yung sinasabi niyong may hawak na bato? Hindi mo naman Pogs ang nakita yun hawak eh. niya. Hindi mo na Pogs. nakita yun. Wala. Pogs lang ang hawak niya. Mga kapatid, Walang atin po bato. pakikinggan at sasaksihan ang mga pahayag pa po na iba ni Aling Gemma sa pagbabalik po ng paborito ninyong talakserye, ang Face to Face. Hindi, nakita po ninyo o sinabi lang po sa inyo ni Nanay Hindi, Baby? nakita ko kasi yun. Sandali lang. Sandali lang po. Kasi nakita ko yung may hawak bato. Bakit kailangan hawakan niya? Anak mo ba yun? Nakita ko, sinaksak ko! Sandali lang. Sandali. Harapin mo! Hey, please! Harapin mo! Sa mga kakatutok lamang po sa Face to Face, kanina po nalaman at narinig natin kung bakit inireklamo ni Nanay Cynthia ang kanyang dating kaibigan na kasama niyang naglalaro ng ending na si Nanay Baby at napakinggan din naman po natin kung paano ipinagtanggol naman ni Nanay Baby ang kanyang sarili. Pero mukhang may magdidiin pa kay Nanay Baby. Kaya Ate Gemma, alam mo ba yung dating pinag-awayan na nila tungkol sa ending? Oo. Yung tungkol sa kepot ng ending. Alam ba, may lumabas na... Ano yung salita? Kepot. Kepot. Bago na namang salitang natutunan ako. Diba? Napapangiti ako sa salita na yan. Ano yun, Aling Cynthia, ba't kayo Yung natawa? walang tumama. Anong ibig sabihin ng Yung kepot? sa Kabig. kabig, oo. Ibig sabihin, siya ang tumama, so kabig niya. So kepot ang tawag. Saan naman ang galing ang salita nun? Ibig sabihin, magpapa-ending po, di ba? Magpapa-ending. Oo. Pag yung numero na lumabas, walang nakataya, doon yung sa nagpa-ending. So dun sa nagpa-ending. Oo, doon yung sa nagpa-ending. So anong araw na yon ang nagpa-ending ay si Nanay Baby. Oo. So sa makatuwid, magkano ang nakepot niya? Pangit pakinggan. Bali, 300. ano, 200 ba yun? 300. 300 dahil wala pong nanalo sa ending. So, alam mo na noon pa lang may pinag-aawayan na sila, Ate Gemma. Hindi ko naman po alam. Hindi naman. Kumbaga, nalaman ko na lang yung tungkol sa bata. Hindi ko naman alam na nagkaroon sila ng... So, galit si Nanay Cynthia kay Nanay Baby dun sa nangyaring nakepot. Hindi, nagalit lang sa aling baby sa kanya nung sa bata. Sa bata. Pero kasi parang ang nangyayari, sinasabi ni Aling Baby, ni Nanay Baby, hindi daw nga niya sinaktan yung apo ni Yung Nanay Aling Cynthia. Uyan. Dahil nga baka daw nga may dati ng away, kaya uminit ang ulo ni Nanay Cynthia kay Nanay Baby. Sinungaling yan. Talagang mahiligan, iba. Gaano katotoo? Sandali lang, Aling Gemma, dun sa lugar ninyo, marami nang nagrereklamo sa Totoo yun, barangay? marami talaga nagagalit yan. Anong nirereklamo po? Nag-aawa kasi may mga bata nag-aaway, sasawayin niya. Talaga? Talaga. Oo, talaga. Lagi siyang nakikisaw-saw sa away ng mga lagi bata. talaga. Kasi Bakit? gusto niya yung apo niya, laging panalo. Ayaw niyang apo niya matatalo. Ay, nag-iimbento ka ng salita. Kung si Nanay Cynthia po ay may witness, meron din pong saksi naman si Nanay Baby. Siya raw po ang makakapagpatunay na hindi daw sinampal ni Nanay Baby ang apo naman ni Nanay Cynthia. Kundi inawat lang daw talaga nito
Abay, mabuti malaman na po natin kung ano ba talaga ang katotohanan at kung ano ang nasaksihan ni Aling Dolores Francisco. Pasok! Aling Dolores, ano naman po ba ang nakita ninyo na nangyari nung araw na yon? Una muna, nasaan po kayo nung nangyari? Ay, doon ako, kasi bumibili ako ng almusal. Okay. Tapos nung So parang nasa harapan nyo lang yung mga bata? kasi ito yung tindahan. Opo. Balik cross na daan mo yun eh. Kasi pato po yun. Okay. Kaya yung mga bataan dito. Ano ako nagtatalo yung dalawang bata, sabay palabas Ano naman pong narinig din yung pagtatalo ng dalawang bata? Sabi yan, daya mo. Dinaano na lang daw yung taya, yung ano Sa nila. pogs. Oo. Okay po. Sabay umiyak yung bata, dadapot ng babato yung... Sino po ang dumampot ng bato? Yung apo nito. Nakita po ninyo? Sabi, babatuin daw. Hindi, nakita po ninyo o sinabi lang po sa inyo ni Nanay Hindi, Baby? nakita ko kasi nung... Sandali lang. Sandali lang po. Kasi nung nakita ko yung apo niya, kaupo ganyan. Bakit Tapos kailangan mo hawakan niya, sasaktan? Anak mo ba hawakan yun? niyang ganyan. Nakita mo ba sinaktan ko? Sandali lang. Nakita mo talaga? Hindi ka malakit. Hinawakan niya niyang ganyan. Sinungaling ka kasi! Sandali lamang po. Aling Dolores. Sinungaling ka! Bata! Sandali. Anak mo ang ganyan ko. Sandali lang. Hindi tayo wanagan, Nanay Baby. Ang tinatanong ko po ay si Nanay Dolores. Talaga po bang nakita ninyong may hinawakang bato ang apo ni Nanay Cynthia? Nakita po ninyo? Oo, kasi agad nga ako narinig kong tatalo. Sandali lang. So, sandali lang. Matapos po ninyong nakitang may hawak na bato. Dadampot nga siya, hinawakan nga nito. Oh. Di, yun ang nakita nila, sinasabi nila Yung nakita sinampal niya ito. kasi yung sinampal Di na ko, yun niwakan niya yung kamay. batang ganyan, nakaganyan siya. Hindi naman niya sinampal yung bata. Ano? Nananampal niya. Sinampal niya Wala, hindi niya sinampal kasi ayaw mong makinig. Hindi sinampal. Wala. Kahit na ikaw, wala kang karapatan manakit. Alam mo, ito ako. May magulang Teka, yan. pakinggan niyo muna ako. Alam mo Bakit ako, po, Aling Dolores, umabot kasi sa punto na nagsabunutan naman yung dalawa? nagpangabot na nga sila eh. ako niyan. Bakit po hindi niyo na lang ipinaliwanag kesa po nagsabunutan kayo? Ayaw naman makapag- Kung talaga pong totoong hindi po ninyo sinaktan ng bata. Parang gusto ko lang ilabas yung sama ng loob ko sa kanya, sa ginagawa niya sa akin. So meron po talaga, sandali lang, so meron po talaga kayong sama ng loob kay Oo, Nanay sa kanya. Cynthia. Ano po yun? Sinasabi ko sa kanya yun. Ano po ang sama ng loob nyo? Yun nga ho, yung hindi na niya dapat na ilabas Masama na... pala yung loob mo, bakit mo doon ibinuntol sa apo ko? Oh. Yun nga lang ang akala ko, pero hindi ko nakita sinampal ko. Nalalaman ng apo ko. Sandali lang, Nanay Cynthia, para magkaliwanagan po tayo. Nanay Baby, ano po yung sinasabi ninyong sama ng loob nyo? Yun nga po, yung sa mga kaibigan ko, idadaldal niya ako dyan. Ano pong dinadaldal? Yun nga sa ending. Joke ko lang yun ha. Sabi ko, ay, kipot mo. Kahit Masama joke? ba yun? Kung sasabihin, Magkaibigan naman tayo. Sandali lang. So parang ang nangyayari dito, kayo po kumbaga nasaktan. Kasi ayaw mo mamalato, kaya ayaw mo ipasok. Dapat lang, mahirap kumita ng pera. Ayaw mo kasi Talaga, talaga. So parang ang sinasabi nyo, Nanay Cynthia, sumasama lang ang loob nyo kasi hindi kayo nabalatuhan, Ay, gano'n? hindi yun. Hindi po yun, ma'am. Totoo yun. Oh? Kaya ayaw mo ipasabi doon, dahil ayaw mo malato. Ah, parang ayaw niyang pasabi na nanalo siya kasi Parang ayaw niya kakansyawan mamalato siya, doon. Hingan siya balato. hingan siya ng balato. Ganon yun. Tama! Gismosa. Tama! Talaga. Para maliwanagan din ang mga kababaihang bisita natin ngayong araw na ito, Dr. Camille, gusto ko lang malaman at tanungin ka tungkol dito sa naging reaksyon ni Nanay Cynthia dun sa naging away nung kanilang mga apo. Tama ba yung nangyaring ganun? Unang-una kasi, pag pumatol ang isang matanda sa bata, dun pa lang makikita niyo kung sino talagang mas may depresya. Pangalawa, yung reaction nyo na sinasabi nyo na kaya kayo gumagante dahil merong unang kasalanan, yung displacement of anger
bakante dahil merong unang kasalanan, yung displacement of anger. Maaring, ang hirap kasi para sa isang tao na meron siyang kinikim-kim na, na galit. Tapos ngayon, maaring hindi niya sinasadya na ibuntun yun sa bata, pero dahil na blown out into proportion yung pangyayaring yun na yung paraan para talagang maisabi niya in a way na talagang galit ako sa'yo. Kaya lang nagkataon na talagang medyo hindi nga lang sa magandang paraan. Alam nyo kasi, Nanay Baby, unang-una, nakita po kasi na ang bilis ng kamay nyo na mag-amba ka agad. Ang bilis ng pamamaraan nyo para magkaroon kayo ng galit sa ibang tao na parang magkakaroon pala ng pamamaraan para mag-explain. Hindi na po nabibigyan ng pagkakataon yun kasi ang nangyayari po kaagad umiiral po yung galit. Kaya much as gusto kayong intindihin ng iba, ang tendency po talaga ay parang, oops, mahirap palang magkaroon ng bigyan ng explanation ng taong ito. Kaya mas maigi pa talaga, mag-back off na lang kami. Isa pang mahalagang punto, Dr. Camille, kasi parang talagang napapansin natin na talagang nahihilig tayong mga Pinoy sa mga libangan, sa mga laro. Bakit nga ba may mga tao na ang hilig nila dun sa tukod tawagin nila ay game of chance? Alam mo, ito yung naging problema natin na isa sa mga Spanish inheritance natin, na talagang tayo ay nagkaroon ng mga siesta hours. So, ang siesta hours para sa mga Kastila ay magkaroon ng nap or yung pagtulog sa Pero siyempre, para sa ating mga Pilipino na sanay noon na nagtatanim, nagpapahinga ng konti, nagtatanim uli, parang itong bagong pamamaraan na maglaro sila or magkaroon ng libangan, nakakatuwa. Umpisahan natin na competition siya. Mainam na parang simpleng competition lang. Ang nangyayari parang, sige, pag nanalo si ganito, nagkakaroon ng parang nagle-level up na parang pag nanalo sa ganito, ganitong gagawin natin ha. O pag nanalo sa ganito, magpapainom ako. Parang nadadagdagan siya na pag nanalo sa ganito, magbabayad ako ng 10 piso. Pag nanalo sa ganito, so parang at ang bilis na parang... din at Dr. Camille na parang ang sinasabi kasi ni Nanay Cynthia, ayaw ipaalam doon ni Nanay Baby sa kanila na siya ay nanalo dahil hihingan siya ng balato. Ito naging kaugalian na natin mga Pinoy kasi rin. Kasi ang nangyayari sa atin, kahit nasabihin mo na ayaw ipaalam yung kung sino yung nanalo, malalaman mo, unang-una, biglang mawawala. Magdi-disappearing act muna. Tapos, bakit ka nawala doon sa, sa lugar nyo? Tapos, ikaw rin na nagpapakita kung bakit ka nanalo. Magiging extravagant yung living mo. Bakit kaya may mga tao mahilig manghingi ng balato naman, to? Kasi... Diba? Bakit? Kaya nga, hirap. Bakit naging kaugalian na natin yung laging gano'n, yung kunyari manalo lang ng 50 pesos, kala mo 50,000 na diba? Kaya nga hingi ako ng balato. sinasabi ko, Kaya kay Hans, ang dami nang hingi ng balato dati. Kaya nga kasi sinabi ko, pag nanalo ako sa loto, kung ano mangyayari, siguro 1 taon na kung di magsasalita. Dahil kasi ang tendency talaga, yung mga tao, parang nakaugalian natin na nagbibigay tayo ng parang tinatawag na karidad. It's actually karidad. At saka parang ang nangyayari, umabot na sa punto that it's a must nangyayari na pagka ikaw ay nanalo, kailangan bigyan mo, magbalato ka. Tradition siya. Naging tradition na. Actually, kahit na ayaw mong sabihin na utang na loob siya, parang pabuya na ibinibigay mo, parang in return, dahil easy money itong nakuha ko, bibigyan ko rin kayo a portion of it. Pero it doesn't necessarily mean na pag nagkaroon kayo ng pagbibigay ng balato, ay uubusin mo naman ng ganun-ganun na lang. At pag hindi ka nabigyan, ay magagalit pa sa'yo. Pero ang nangyayari, ang daming nagagalit at sila pa yung talagang parang susumbat pa sa'yo yung hindi mo ba alam, dati ganito ang nagawa ko sa'yo. Parang lumalaki at nagkakaroon ng issue. Tuloy parang sabihin mo na sana hindi na lang ako nanalo. Kasi pag nanalo ko, 50 pesos ang napanalunan ko, eto na yung maniningil sa akin ng 100 pisong utang ko, eto na yung naniningil sa ganito, eto yung sasabihin, di ba dati tinulungan kita? So parang wala ring nangyari. Maraming salamat, Dr. Camille. Balikan ko lamang si attorney. Pagtapos natin marinig yung mga witnesses ng bawat kampo. Sa palagay mo ba, may paraan na masabi natin kung sino sa kanila ba talaga ang nagsasabi ng totoo? At paano kung malaman natin na isa sa kanila ay nagsisinungaling, maaari bang may ikaso sa kanya, sa isang taong nagsisinungaling?
Una po, medyo mahirap na mapilit talaga natin sila na magsabi ng katotohanan. Pero kapag po umabot na sa punto na magkaroon po ng demandahan, umabot na po sa hukuman, tandaan po sana na yun po ay susumpaan under oath. At kung mapatunayan po na isa sa kanila ay nagsisinungaling, maaari po silang kasuhan ng false testimony o kung sila ay gumawa ng affidavit na under oath din, perjury po ang matatawag. At ano po ang parusa dito, Attorney David? Ito po nakadepende kung anong klase ng pagsisinungaling yung ginawa nila. No? Kung ito ay pagsisinungaling pabor o hindi pabor sa dinimanda, at criminal case at kung ano rin po kung ang naging penalty o hatol doon sa defendant kung ang naging testimony ay para sana doon sa ano. So depende siya. Pero hindi kailanman ito bababa sa 30 days and na pagkakakulong o aresto mayor na penalty plus fine. Maraming pong salamat, Attorney David. Nakakatakot, Hans, ha? Kaya mga bata, huwag kayong magsisinungaling kasi pwede palang makulong. May papaliwanag kaya po ni Nanay Cynthia at Nanay Baby Gemma at Dolores sa ating pong trio tagapayo ang tunay na nangyari po at nasaksihan nila. Dapat po nilang pakinggan ang paliwanag ng ating mga tagapayo sa kanila pong counseling. At alamin po natin ang kasagutan yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Sa puntong ito, bigla akong naintindihan si Aling Baby kasi during the counseling, tinatanong ko sa kanya, bakit ka ganyan na parang masyadong ibang klase ang proteksyon na ibinibigay mo sa apo mo? Sabi niya, kasi po ma'am, nawalan po ako ng anak. Amy Perez would like to thank Philip Stein, Bello Medical Group, Plains and Prince, Dr. Steve Mark Gunn, Gloss Nails. Hans Mortel would like to thank Drs. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank AXN Time and Sport Shade. Easy 27 Guava Plus Organic Soap. Effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales, Apparel, and Shoes. Kape Alerto. Alerto ka sa isip, salita, at sa gawa. Zagu. PB Stuffed Bread. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Face to face. Harapin mo. Face to face. Face. Pero yung away nito sa Edwin, Para sa mas nauna yun. Pero hindi naman nagkaganito. pwede din kayo na nagkasakitan. Naiintindihan ako, bigla kayo nagtutulog. At pagkatapos, Sinaktan na kayo. at sana kayo nagpaano. Teka, Ilan taon yung anak mo nung namatay? 22 po. Bakit? Binaril po. Alam niya. Alam niya ba? Baka hindi niya alam. Baka hindi niya alam kasi hindi kayo nag-uusap. Yan eh. Yan lang yan. Sinabi na. Kwento ko. Marami na po tayong narinig na mga paliwanag ni Nanay Cynthia, Nanay Baby, Gemma at Dolores at nagugat po ito sa away ng mga apo nila na nadamay na rin nga po ang mga lola. Sa ating mga panauhin, mahalaga po para sa amin na mapakinggan po ninyong mabuti ang sasabihin po ng ating trio tagapayo. At sana lang po, pakiusap namin ay pakinggan ninyo ito mabuti, isa-isip po ninyo at isa puso. Simulan lang po natin kay Attorney David. Malinaw po ang ating batas hinggil sa child abuse, no? Hindi lang po physical, pati ang verbal, emotional, psychological abuse kasama po dyan. Wala pong karapatan ang kahit na sinong matanda na saktan ang mga bata, no? Dahil po sa trauma na maibibigay niyan at protektado po ang mga bata ng ating konstitusyon, ng ating bansa. Responsibilidad po natin sa bawat isa sa ating lipunan na protektahan hindi lamang po ang ating pamilya, sarili, kundi maging ang ating mga kapwa. Maraming pong salamat, Attorney Christine J. David. Dr. Camille?
Sa puntong ito, bigla akong naintindihan si Aling Baby kasi during the counseling, tinatanong ko sa kanya, bakit ka ganyan na parang masyadong ibang klase ang proteksyon na ibinibigay mo sa apo mo? Sabi niya, kasi po ma'am, nawalan po ako ng anak. Binaril yung anak niya at the age of 22, 5 years ago. Tapos yung bali, anak nung anak niya yun, hindi nakita nung tatay bali. Kasi nga, buntis yung, sa anong time na buntis yung manugang niya, parang gano'n. Tapos, binaril sa harapan nung manugang. So, very traumatic yung na-experience niya. Tapos, sabi nga niya na natatakot ako na mawalan ng apo sa kaya ginagawa ko ang lahat na ako yung parang yung guardian angel dahil kasi natatakot ako na mawalan na naman ako nung una nawalan na ako ng anak, mawawalan na naman ako ng apo, and considering na walang nangyaring hustisya nung namatay yung anak niya. So nagiging ganun yung kanyang behavior, of which is naiintindihan namin, pero hindi po sa pamamaraan na umaabot sa puntong napapatulan ang mga maliliit na bata, lalo na sa ganyang paraan. Just the same po na si Aling Cynthia ay nawalan din po ng bali yung pamangkin niya, wala na rin pong ama, parang ganun. Siya din po ang tumatayo na parang surrogate mother ng mga apo. Alam nyo kasi ang mga grandparents, napaka-spoilers. Kung tutusin nga, naiirita na rin po ang kanilang mga anak din dahil kasi ang nag-i-spoiled, ang mga talagang defenders po ng kanilang mga anak ay yung mga lola-lola. Naiintindihan po namin yun. Pero hindi po siya dapat umabot sa punto na nagkakaroon po ng maling sabihin na natin, maling pagtingin sa inyo ng inyong mga apo dahil kasi mali po yung ginagawa nyo na habang nag-aaway po yung mga bata, aawayin po nyo yung kalaro niya na sila po, kayang-kaya po nilang i-resolve yung kanilang problema na pag nag-away sila, magbabatiran, kinabukasan, magugulat kayo, sila pa rin na magkalaro. Ngayon, hindi ko maintindihan dahil kayo ho ay magkaibigan at tapos ay sa ganung pamamaraan lang, napunta po sa ganitong klaseng away at lumaki na. Sana ho, dito sa face-to-face, bilang sabi niyo nga nagturingan kayo mag-best friend, siguro ho kahit papaano, sa parehas niyo pong naranasang experience, maging maayos po kayo na para magkapatid muli. Yun lang po. Thank you very much, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Aling Cynthia, Aling Baby, nakakalungko po ng iyong pagiging magkaibigan ay nauwi sa gulo, sa away. Diba? Ang tunay na magkaibigan ay ibig, di ba? Kaibigan. Nagkakaroon ng pagmamahal sa isa't isa, nag-uunawaan at nagbibigayan, di ba? Tulad ng ginawa nyo dati, nagbibigayan kayo ng pagkain. Yun pa ang tunay ng pagiging magkaibigan. Ngunit dahil lamang sa away ng iyong mga apo, ay nauwi po sa away ninyo. Dahil dapat naman ay marisolba lamang sa inyo mismo. Ngunit anong nangyari dahil po pinag-init nyo ang iyong ulo at nakita nyo na sinaktan yung isa, sinaktan naman yung isa, ay kayo na nag-away. So ang tunay na pagkakaibigan ay yung po nagmamahalan. Kaya ito ng pagkakataon na kayo'y magbalikan. Handa naman kayo, di ba? So ngayon na ang pagkakataon na kayo'y maging magkaibigan uli. Maraming pong salamat, Reverend Sonny. Nanay Cynthia, Nanay Baby, gaya nga ng sinabi ni Dr. Camille, sigurado kami na sa mga oras na ito, yung inyong mga apo, naglalaro at sila ay magkabati na. At siguro naman, hindi rin naman din nila gustong makita na ang kanilang mga lola ay nag-aaway pa sa isang bagay na maaring simple para sa iba, pero naintindihan namin na meron kayong pinagdaanang sumama ang loob ninyo, nirespeto namin yon, nagkaroon kayo ng samaan ng loob na ilabas nyo na ang lahat ng yon. Siyempre, hangad namin po dito sa face-to-face, magkabati rin po kayo. Ano po ba ang nais ninyong sabihin, Nanay Cynthia? Sige po, Nanay Cynthia. Kung may pagkakamali ako sa'yo, sorry. Yun lang. Nanay Baby? Kung ako man din ay nagkamali, at nagkamali ka rin ng tingin, kung sa akin naakala mong ganun ang ginawa ko sa apo mo, nagkakamali ka, pero sorry.
Nanay Baby, maipapangako mo ba daw na bibigyan mo pa ng ulam si Nanay Cynthia? Sasarapan ko pa. Ayan, kita mo naman. O sige, magkamayan na kayong dalawa para bati na. Dahil sabi nga nila, yung mga nakikita ng bata, dapat maganda. Di ba? At huwag gagayahin ang hindi maganda. Aminan na po tayo mga ka-face-to-face sa kwento po ni Nanay Cynthia at Nanay Baby. Ano po bang aral ang ating natutunan? Sa bawat simpleng alitan at hindi pagkakaunawaan, huwag po nating kalimutang makinig. Sabi nga nila, hindi po maayos ang isang awayan kung hindi po natin bubuksan ang ating mga puso sa isang simpleng paliwanag. Aminin po natin na masakit na nakikita nating nasasaktan po ang ating mga apo. Naku, lalo na para sa mga lola, syempre. Pero masakit din po kung may pagkakaibigang masisira ng dahil lamang po sa katotohanang ang inyong hindi pagkakaunawaan ay simpleng away bata lamang po. Huwag nating hayaan na maging ending ng ating mabuting samahan ang isang alitan lamang. Maging huwaran po sana tayo sa ating mga apo at ituro po natin sa kanila ang mga mabuting asal na dapat po nilang kagisnan at kung paano dapat iwasan ang sugal. Dahil po sa laro ng buhay, tandaan po natin na kung ano man ang ipinapakita po ng nakakatanda ay nagiging tama sa paningin ng mga bata. Maraming pong salamat sa aking co-host na si Hans Mortel sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pong trio, tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera sa studio. At sa ating pong mga bisitang nagpaunlak po ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Maraming salamat po at sa ating pong manonood. Nasuki na po ng ating Barangay Hall on Air. Mula po sa aming lahat dito, maraming salamat po sa araw-araw na patuloy po ninyong pagtangkilik sa aming pong programa. Ako po ulit ang inyong siyang amin na lagi nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face-to-face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Wala kang nakitang naganap na hipuan. Wala po. Binibigyan lang po kasi ng mali siya ni Betbet. Palibasa rin selo siya kasi ang pangit. Betbet, natatakot na ako. Sabihin mo muna, Darius, I love you kay Betbet. Sabihin mo, Darius! Sabihin mo, I love you, Betbet!